Ikaw ba, Direk, ngayong nandito ka sa Batang Quiapo, pinagsisisihan mo ba? Ako'y galit lamang talaga ngayon doon sa mga syunga-syunga. Umarte. Umarte. Shhh! Sabi ko, halika kayo mga wala kayong galang. Tandaan ako ha! Huwag ganyan! Gawa lang kayo! Sigaw kayo ng sigaw! Mula nun, sabi ko, ayoko na makatrabaho si Direk Joel. Hindi ko kakayanin na nagmumura sa set, na laging galit. Parang na-tense lahat. Lalo na may eksena. Si Marjorie, na hindi makaiyak-iyak. Ako galit ako doon. Talagang sinusugod ko. Ay, Diyos ko, mag-umaga na, hindi pa rin umiiyak. Pagalit ako ng pagalitan, mayroon mura ko. Dito tayo ngayon sa set ng Batang Quiapo. Siyempre, para lusubin si Roda, hindi para awayin ha, para makausap lang kung ano bang pinanggagalingan ng galit niya laki. Asa yung dressing room ni Direk? Ito? Sige, andito pala si Direk. Ano ginagawa mo dito, ha? Ba't umungutang ka? Naku, wala na kayo papautang, naghihirap na ako doon. Kahit lumakad ka doon, wala na akong papautang sa iyo. Ano ka ba? Maghirap na, wala na. Hindi naman kasi ako mangungutang. Bakit ka nandito? Hindi, kakausapin ko lang po kayo bilang si Roda at si Direk Joel Lamangan. Sige. Ay, biglang gumanda na si Direk. Mag-tumatong ka. So, Direk, hindi naman ito yung first mo na acting Ay, hindi. serye. Diyos ko, panahon pa nilibro ka na Ismael Bernal, kumaarte na ako sa kanila. Pero artista lang ako. Artista ka lang. Oo. Pag-artista ka ba, hindi ka nakikialam sa mga off-cam, yung Ay, behind the scene na, Ay. oy, bakit yan ng camera mo? Bakit? Naku, hindi. Nirerespeto ko ang direktor. Kung ano gustong gawin ng direktor, ginagawa ko. Hindi ako nagtatatanong. Artista lang ako, no? Kasi ayaw ko mong gawin nila sa akin yung pag-direktor ako, no? Okay. Oo. Alin na mas fulfilling, Direk? Yung pagdidirect o yung pag-artista? Ano para sa yung pinaka mas madaling gawin? Ang mas madali, umarte, ang hirap-hirap ng direktor ta. Oh. Ang lahat nasa balikat mo yon. Ang artista, kung ano lang bigay sa'yo, yun lang yun. Pero pag direktor ka, ang lahat, iniisip mo lahat ng problema. Oo. Saan mo kami dadalhin ngayon, Direk? Dito sa bahay ni sa bahay ni, nino bang bahay to? Bahay ni Cherry Pie. Bahay ni Tanggol. Bahay ni Tanggol, oo. Sa Canites. Yes. O, ayan. O, Dito, ayan, ayan ang bahay na yan. Ayan ang bilyaran, ito yung bilyaran. Ayan yung, Ito yung hagdan nila. ayan, Ni Nates. Si Roda ba, pag-aari niya rin to? Hindi. Ay, hindi. Kunyari, hindi malapit ang bahay ko sa kanya. Ang bahay ni Marcing na akin na ngayon, ay nasa likod lang yan. Alin ang mas gusto mo na ngayon? Mag-artista o mag-direct? Mag-artista kasi mabilis ang datong. Ang pag-direct, matagal ang datong. Matagal ang bayaran. Oo, ang pero mas malaki singilan. ang direct kaysa sa artista. Pero gusto ko rin mag-artista. Gusto ko rin mag-direct. Paano ka na-consider dito sa Roda role? Kinuha ako ni Coco. Inimbita niya ako sa premiere night nito. Pumunta naman ako. Pagkita niya sa akin doon, Direk, kukunin kita ha. Sige, oo, gusto ko. Yun. Doon nag-umpisa. Pero nga
akala ko, tandali lang. Kasi may isang eksena nung pinagsasaksak na ako, ninakawan ako, pinagsasaksak ako. Sabi ko, ay naku, mamamatay na ako. Okay lang. Kasi marami akong ginagawang pelikula. Naku, natawag sila sa MTRCB dahil sa ang dami-daming saksak sa akin. Ay, kala ko patay na ako, di ba? May isang linggo. Direct ako. Bigla ako nagkaroon ng call, may call pa ako. Ha? Di ba patay na ako? Hindi, sa ospital ka, magigising ka, buhay ka. Buhay pala ako. So, kaya nagtuloy-tuloy na si Direk Joel. Kasi si Coco, naging malapit sa akin dahil yung kanyang kapatid, isa, yung bata, Ronaldo Martin. Naging artista ko yun sa Boy in Chick. Siya ang lead role, kinuha ko. Ay mahusay naman, nagka-award pa. Nagustuhan ako ni Coco. Sabi niya, sige Direk, kukunin kitang artista. So, doon nagsimula si Direk. Buti Direk, no? Mahusay ka pa rin sa linyahan. Ay, oo. Despite the fact na si Direk ay na-opera na. Parang second life na ni Direk to. Third na, Day. Third na. Apat na beses na ako inatake, Day. Hindi pa ako kinukuha ng Panginoon. Andito pa rin ako sa tabi mo. Oo. Talaga? Yes. Oo. Anong senyalis yun, Direk? Feeling mo anong sign yun? Bakit ka binibigyan pa ni Lord ng madaming buhay? Parang gusto niya pa akong gumawa ng marami pa kung ano mang gusto niya. Baka pelikula, bilang artista, bilang direktor. Gusto ko pang gumawa ng mga pelikula bilang direktor. May na-realize ka ba kung bakit nalalampasan mo lahat ng pagsubok pagdating sa health? Kaya nakailangan ko na talagang kumain ng tama. Because? Noong araw, wala akong pakandangan. Talagang nakain ko kahit ano yan. Ngayon, meron ng limitasyon. Konti na lang ang taba. Pa naman ang paborito ko. Konti ang mantika. Walang patis. Yung mga ganun-ganon. Tsaka gulay. O yun na ngayon. Pero, at na-realize ko, Day, madali lang ang buhay. Kailangan talaga gamitin mo sa magandang paraan. Any moment, susubukin ka. Kailangan, bago ka matikok, at least may naiwan ka namang magandang alaala ng mga taong malapit sa iyo, lalo na yung mga mahal mo sa buhay. So, pag ikaw nagdidirect, hindi ka na ba nagsisigaw, nagmumura? Kasi na-experience ko po ang isang Joel Abangan noong araw na talagang, Diyos ko, tensyonado lahat sa set dahil si Direk ay talagang paggalit-galit. Ngayon na-lesson na. Kasi mamamatay naman ako. Ganun-ganun ko. Hindi naman talagang natanggal. Na-lesson. Ako'y galit lamang talaga ngayon. Doon sa mga syunga-syunga. Umarte. At lalo na yung mga nalilate na 3 oras kang mag-intay. Ako galit ako doon. Talagang sinusugod ko. May gano'n na? Ay, may ganoon. Lalo na yung ang tagal-tagal magpantay ng kilay. 3 oras na, pinapantay-pantay pa ang kilay. Hihilahin ko talaga sa tent. Hoy, ano ba yan? Ang tagal-tagal mo magpantay ng kilay, nag-aantay ang mga tao sa'yo. May mga ganong artista dahil. Talaga? Oo. Baka naman pwede mo i-mention. Ay, wag. Hindi dumanda ako. Pero maraming ganon, Direk. Maraming ganon. So, ano ba yun? Nami-misinterpret nila? Misunderstood ka minsan? Siguro na may misunderstood. Ano bang pakialam ko kung hindi pantay ang kilay niya o pantay ang kilay niya? Para rin naman sa kanila yun. Kaya naman ako naghihigpit para naman sa producer yun. Ang bawat matagal na shooting, dahil dagdag pera yun sa producer. Kaya kailangan yun talaga kung ano ang naka-schedule. Huwag ka nang lalampas doon kasi dagdag pera yun sa producer. Yung tipid. Nakatipid ang producer. Hindi yung, alam mo, malilate ka ng 3 oras, 4 na oras. Amintak mo yun. Dadagdag ang shooting, dadagdag ang taping ng oras. O lalo na ngayon, sa Eddie Garcia Bill, hanggang 14 days, 14 hours lang. Kaya dadagdag, nakunay. Bayad ng overtime. Ang pudyo. Gagalit ang pudyo. Kaya nagagalit ako pag late. Yun. Kumbaga may malasakit ka direct sa mga producer. Oo naman. Kasi kung hindi sa kanila, di wala namang pelikula. Tama. Wala namang bibigay ng pera para mag-produce. Lalo na ngayon, hindi na nahasok puputus yung mga malalaki. Di ba? Mga independent producers na ngayon nagpuproduce. Dapat protektahan naman. Ikaw ba direct, ngayong nandito ka sa Batang Quiapo, pinagsisisihan mo ba? Na ano? Na nandito ka kasi ang daming nagagalit sa'yo. Ay, hindi dahil ako yata yung kontrabida na lahat minamahal ako. Pag lumalabas ako, Roda! Pagbaba ko ng bahay ko dati, yung mga bata naglalaro sa kalye, Direk, good morning. Sabi naman naglalarong bata. Ngayon, hindi. Pagbaba ko ng bahay, Roda!
Sabi ko, ay, kayo mga wala kayong galang. Tandaan na ako, ha? Huwag ganyan. Eh, ano pong tawag namin sa iyo? Miss Roda. Gumalang kayo. Sigaw kayo ng sigaw. Mga galang So, naman sila. isang patotoo yan kung gaano ka ka-effective bilang kontrabida. Oo nga. Sabi ko nga sa kanila, ba't ba kayo natutuwa sa akin? Ang sama-sama akong tao. Oo. Hindi, makakatawa ka. Okay ka, sabing ganyan. Ako nakakalok. Ikaw, hindi naman ako comedian. Salbahe ako doon. Oo nga, pero gusto namin. Sabi Oo. nila. Pero yung ratatat ng bunganga mo direct, ano yun? Lahat yun nakascript? O May script. Pero May mula script. doon sa script, nagdadagdag pa ako. Oo. So, nakatulong talaga, direct, yung pagiging director mo para maka-come up ng Oo. karakter talaga Yes. ng Roda. Yung pagiging galing ko sa teatro. Teatro kasi ako, peta ako, di ba? Oo, nakatulong. Malaking tulong. Direct, itong yung mga artista ngayon na nakakasama mo, paano kanila tinatrato bilang si artistang si Joel Lamangan o si Direct Joel Lamangan? Ayokong tratuhin akong Direct Joel at kasama nilang artista. Ayun, hindi naman gawa nila sa akin. Well, artista lang naman ako dito, hindi naman ako. Ang director ko, yung tatlong director. Oo. Diba? So ngayon, syempre, si Direk ay galing na sa ilang operasyon or no? 4 na beses mo nang nilabanan ng buhay. So may mga restrictions ka na. Ay naku, hindi ako pwede hanggang umaga. Mag-aalas 12 na sinasabi ko, hoy, mag-aalas 12 na alis na ako. Sinasabi ko sa director, oo, ako naman nila, bilis na nila. Bago mag-alas 12, kung ako nakasalang, pinapaspasan nila, dali, alis na sila, Joel! Pero bilang direktor noon, anong oras ka inaabot? Ay, hindi ako inaabot ng alas 12. Alas 10 lang, pack up na ako. Talaga? Yes, binibilis-bilisan ko na eh. Oo, hindi. Tsaka si Direk ay kilala siya na parang hanggang 20 hog. Pag sinabing 20 hog, Tinutuhog mo lahat. tinutuhog lahat yung 20 eksena sa isang lugar. Yes, oo, naku, Diyos ka, nagkaroon nga ng pagkakataon. 28 hog. Sinimulan ko ng 9, natapos ng before 12. Nagalit ang producer. Bakit? Sayang daw ang bayad nila sa mga tao. Tapos na. Bago mag-lunch. Nagalit sa akin. Ano ka ba? Sabi ganyan. Oo. Sayang na ang bayad namin sa mga tao. Eh, mabuti nga, hindi ba nakatipid ka? Hindi. Binabayaran namin sila full hanggang sa matapos. Eh, kayo hanggang alas 12 lang, tapos na ng lunch. Hindi pwede ganyan. Ganyan. Hindi ko na ginawa ulit. Kaya dapat, pag ikaw nakakatrabaho direct ng mga artista, dapat handa sila pagdating sa set. Kabisado nila mga linya. Oo. Sa akin naman, pag dumadating na sila, kabisado na nila. Siguro nababalitaan nila. Kabisado nila, alam nila ang linya nila, alam nila ang gagawin. Naghihintay na lang sila ng instruction. Most of them are like that. Kaya ako tuwan-tuwa. Ay, galing mo. Sinasabi ko, memorize mo na. Oo. Pero alam mo, hindi ko makalimutan si Direk. May ginawa akong pelikula na kasama ako sa movie with Marjorie Barreto, Ariel Rivera, Vina Morales. Oh, Anghel na walang langit. Anghel na walang langit, nakakaloka. Mula nun, sabi ko, ayoko na makatrabaho si Direk Joel. Talaga? Hindi ko kakayanin na nagmumura sa set, na laging galit. Parang na-tense lahat. Ay lalo na may eksena. Si Marjorie Barreto, na kailangan niyang umiyak. Si Marjorie, na hindi makaiyak-iyak. Eh ako yung bugaw na kasama ni Marjorie. Yeah. Oo. Ano yung ginawa mo nun, Direk? Aba, pinagalitan ko ng pinagalitan. Diyos ko, mag-uumaga na, hindi pa rin umiiyak. Pinagalitan ko ng pinagalitan, minura ko. Nung minura ko, umiyak. Umiyak na, alis ko, tik-tik, ayan na, lumuluha na. Gawa naman niya. Sabi ko sa kanya, very good. Diba? Very good. Kailangan na pala ganoon. Ang sakit talaga. Sinaktan mo yung damdamin ni Marjorie noon. Pero nakaiyak siya. Oo. Ayun naman yun, nakabawit. Pero umalaho pa rin ang iyak. Tapos na yung scene. Sinabi ko sa kanya, tama na, tapos ng actingan. Actingan na yan. So, meron ka bang direct na artista na hindi mo makakalimutan at gustong-gusto mo laging katrabaho? Meron akong gustong trabaho parate. Yung kilala ko na. Yung kilala na ako. Yung hindi na ako magsasalita, alam na nila. Yung parating nasa pelikula ko, di ba? Yung kasama ko sa buhay. Oo. Kilala mo naman. Oo, alam naman natin. Yun ang signature artist ng bawat pelikula ni Direk. Dahil aawain ako pag hindi ka sasali. Grabe, ang love life ni Direk. Ang tagal nyo na, no? Aba, kalahating siglo na. 50 years na, almost. Totoo? Oo. Nakakaloka. Tignan mo yung love life ni Direk. Oo. Kaya may nagtatagal. Hindi totoong walang nagtatagal. Ako nagtatagal. So sila pa rin. Pwede ba natin banggitin? Huwag na, Day. Wawain ako. Kasi kandidato siya ngayon.
As kapitan? Hindi, as kagawa. Kagawad. O, Ganda. ayan. Sino yung particular na artista na paborito mo, direct? Lahat ng nakatrabaho kong leading ladies na malalaking artista na ngayon, paborito ko sila. Si Nora, si Vilma, si Sharon, si Juday, si Maricel. Siya ang paborito ko dahil mahuhusay sila. Ako ang nag-a-adjust sa kanilang oras. O kaya Talaga? ko doon. Oo. Ay, kasi dahil laking artista naman sila. Pero kung baguhan ka pa lang, ba't naman ako a-adjust sa iyong oras? Eh, kung a-adjust sa oras ko. Pero ako ma-adjust doon sa malaking Malaking artista. Oo, kasi hindi matutuloy ang pelikula pag wala sila. Oo, Di ba? oo. Di ba lang trabaho yung mga tao? Pag sinabi ni Sharon, after lunch ako, hoy, after lunch siya, mag-shooting tayo before that. Hoy, ganito sila. Oo. Pero ikaw pag ikaw, nag-adjust sa bago big ka lang stars. sasabihin mo sa akin, after lunch ako, bakit? Anong pakialam ko sa'yo? Ba't after lunch ka? Pag bago ka pa lang, hindi ka pa kilala, after lunch ang... Huwag ka na, palitan na yan. Pag bago, dapat hindi ganoon. Oo. Dapat may attitude na maganda. Hindi ganun. Na-encounter mo ba yan? Meron na. Hanggang ngayon? Merong mga ganyang bago na akala nila kanila ang mundo. Bago Kayo, artista? Direk, ako, aalis na ako ng 7. Bakit? Isa sa gala pa ako sa Santa Cruzan. Barak ng puta. Ba't mo tinanggap ito? Night effect ka. Oh, may mga ganoon. So, anong ending nun? Pinapaalis ko, umalis ka na, papalitan kita. Ay, hindi ka pala pwede ng 7. Ay, 7 ang shooting. Paano ba yan? Magsasagala. Sa gala pala. Ano ba importante? Pag sa gala mo o dito, doon ka na lang sa sagala. Ganyan. May mga ganyan dahil ako, marami. Oo. Mga bago-bago. Pero ngayon, naninibago kasi ba sa mga bata ngayon as kumpara noong mga araw? Oo. Yung mga bata ngayon, mas hindi nila naiintindihan kung paano ba magbe-behave sa isang shooting. Hindi nila naiintindihan. Either natatakot, o syunga-syunga, o mayabang, o merong star complex. Yung minsan lang nag-guest sa TV, wala mo, siya ng malaki-laki ng artista. Babae at lalaki, may ganyan dahil. Pala nila, siya na ang nakaguest lang ng 2 o 3 beses sa isang TV show, sa isang series. Akala nila, pagkalaki-laki na nilang artista. Pag sa akin bumababa sila, bong, binababa ko sa lupa. Hindi ka ganyan, Neng. Bago ka pa lang. 2 series ka pa lang. Hindi ka pa magiging malaki. Huwag kang maganyang attitude. Masama yan. Ginaganon. Oo. Tawagin mo nga, sino ba yung manager mo? Pati manager mo, papagalitan ko. Bakit ganyan kayo? Yung bago pa lang dumating, magpapaalam na. Kadadating mo lang, magpapaalam ka na. Ano ka ba? O, hanggang after lunch lang ako. Aba, Sus Mariosep, bakit naman ganoon after lunch ka lang? Eh, ang kontrata mo whole day. Di ba? Oo. Eh, dahil hindi pwede sa akin yung mga ganun, pinaalis ko na. Umalis ka na lang, mag-waiter ka na lang. Sinasabi ko niya. O kaya, doon ka na lang, pumasok ka na lang sa call center, doon ka na lang. Sabi ko sa kanya, huwag ka na dito. Diyos ko, kakadating mo pa lang, aalis ka na. Pero meron ka bang natarayan noon direct na ngayon ay sikat na sikat? Meron Pero tinarayan mo? Meron akong tinaraya na talagang hindi marunong umarte. Sinabi ko sa kanya, alam mo, magsasabi ako sa'yo ng totoo. Hindi ka sa aasenso sa pag-arte. Mag-waiter ka na lang. Baka doon ka umasenso. Nakasalubong ko after 5-7 years. Waiter na nga siya sa Dubai. Successful waiter siya. Sabi niya sa akin, Direk, maraming salamat. Sinabihan mo ako. Very successful akong waiter. O, diba? Sabi ko sa kanya, congratulations. Oo, sa Dubai, siya waiter. Mataas siya, pinakamataas siyang waiter sa Dubai. May tsura yung batang yun eh. Pero sa hanay ng mga artista ngayon direct, yung mga bago, sino yung hinahangaan mo? Sa mga bago. Yung mga sikat. Si Bernardo, Catherine Bernardo, mahusay. Pati si Nadine Lustre, mahusay din sila. Mahusay umarte. Yun ang ganda sa kanila. So meron ka pa rin bang pangarap na ma-direct? Oo, yung mga batang yon, hindi ko pa sila direct. Sila Catherine, sila Nadine, yung mga batang yon, hindi ko pa sila direct. Tapos kumpleto na yung karir mo, gano'n. Kumpleto na. Meron ka bang retiring age na Wala. plano? Hanggang kaya ng katawan ko. Hanggang nakakatayo pa ako, hanggang nakakalakad pa ako, hanggang nakakapagsalita pa ako, hanggang malinaw pa ang pag-iisip ko at ang mata ko, hindi ako titigil. Ba't si Ed Romero, ang tagal-tagal, pwede rin akong gano'n. Wala namang retiring dito sa ating profesyon. Wala namang gano'n. Direct, yung estado ngayon ng movie industry, ano masasabi mo? Since matagal ka na rin. Neng, kawawa naman ang industry unang-una. Wala nang halos pelikulang pinapalabas sa
sinihan. Ayaw nang manood ng tao dahil sa napakamahal ng ticket. 300, 400, may 600, may 500. Yung mga ordinaryong tao hindi makakanood. Nung araw, nung panahon mo at panahon ko, ang sinihan ang cheap entertainment ng tao. Yun ang pinakamurang entertainment kaya nagiging back office. Ngayon hindi na yun sapagkat ngayon nilagay na ang mga sinihan sa mga mall, no? Kasi may mga stand-alone na sinihan, di ba? Kahit may pera ka lang 200, 300, pwede na yon. Popcorn lang, pwede na. Ngayon hindi, nasa mall. Ang mahal-mahal sa mall. Kapag may kasama ka pang mga anak at asawa mo, kakain kayo, hindi pwede 1,000 lang dala mo. Kasi nasa mall, isa pa yun sa dahilan. Kaya ang sabi ko nga, naku, bakit hindi tayo gumaya sa abroad na ang gobyerno ay nakikialam sa mga problema ng film industry? Dito sa atin, dapat na mag-intervene. I-subsidize ang ticket para manood ang mga ordinaryong tao. Dapat bumalik tayo sa 150 man lang. Ngayon, 350. Diyos ko, ang isang ordinaryong driver ba manonood? Hindi na manonood yun. Diyos ko, 300 nga lang kanya isusube. Papanoodin niya pa ng sine. O, diba? Yun ang laking problema. Hindi nila nakikita. Alam mo, totoo yung oras. Totoo yun. Ang oras ng trabaho dapat. Pero hindi naman yun ang malaking problema. Ang malaking problema, walang nagpuproduce. Walang trabaho. Hindi yung oras na-complicate na. Wala nang trabaho. Paano na pag-usapan ng oras? Wala naman trabaho. Yun ang pinaka-importante dapat ma-resolve. Kung paano maibabalik ang mga tao manood ng sine para maraming mag-produce. O itong 10 ang pelikulang kalahok sa MMFF direct. Naku, hindi ako nakasali. Araw taon-taon kasali ako. Ngayon taon na ito, hindi ako nakasali. Hayaan mo na kasi 30 naman ang nilagay. Pati yung kumari ko, hindi rin napasali. Si Nora Honor, si Bala at si Maricel. Anong laban ng akin? Puro matanda ang aking bida. Okay lang na hindi ako nasali. Since matagal ka na rito at isa ka ng alamat sa industriya, ano yung maipapayo mo sa mga gustong mag-artista, gustong pumasok at gustong sumikat someday? Kung gusto nyo talagang pumasok sa pelikula bilang artista, bilang direktor, bilang manunulat, huwag kayong titigil. Sige lang ng sige. Maraming pagsubok. Huwag niyong aayawan. Ako, ganun nangyari sa akin. Maraming panahon na gusto ko nang umayaw. Pero hindi pa rin. Kumapit pa rin ako. Kapit lang. Darating ang panahon na magiging successful ka din. Hindi pwedeng kapraso lang. Nagkaroon ng problema, ayaw mo na. Hindi pwedeng ganoon. At saka dapat dedicated sa ginagawa mo. At saka dapat meron kang pagsusuri sa nangyayari sa industriyang kinabibilangan mo. At dapat hindi ka mataray sa mga manggagawa ng pelikula. Huwag mo sila tratuhing maliit. Hindi sila maliit. Malaki rin sila. Pag wala sila, wala tayong pelikula. Kaya tratuhin ng tama yung iniisip mong maliliit na tao. Sila ang may hawak ng camera, ang nasa likod ng camera, ang tagabigay ng tubig, tagabigay ng pagkain. Importanteng tao yung mga yon. Maging mabait, maging mapagkumbaba, huwag maging mayabang. Konting success lang, hindi dapat magmayabang.